Mga hakbang hinggil sa posibleng epekto sa presyo ng langis dulot ng tensyon sa pagitan ng Iran at Israel, ating pag-uusapan kasama si Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ng Department of Energy. Director Abad, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa programa po ninyo at sa ating mga kababayan. No? Sir, sa ngayon po ba may nakikita tayong epekto ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran sa presyo ng produktong petrolyo? Opo, this week nagkaroon ako ng effect yung nangyaring increase ng international price ng petroleum products, no? This week ang increase natin is around 1.880 pesos per liter. Bunsod yan ng tumaas na almost average of $4 per barrel doon sa gasolina, diesel at kerosene. At unfortunately, for next week, yung 4 na trading days ngayon, Monday to Thursday, meron na ho tayong pag-i-increase na aabot ho ng almost 3 pesos per liter sa gasoline at more than 4 pesos for diesel and kerosene. So sir, ilang porsyento po ba ng langis sa global market yung nanggagaling sa Iran at saka kung sakaling madisrupt yung supply, ano po yung epekto at paano tayo maapektuhan dito sa Pilipinas? Well, ang tanong na yan, mahalaga kasi gusto natin i-emphasize na to date, wala pa hong actual supply disruption ng supply ng Iran. Ang Israel ho ay hindi ho isa doon sa oil exporting country dyan sa Middle East, pero ang Iran ay isa ho doon. But itong Iran, sakali lang ho magkaroon ng actual supply disruption. Wala pa ho yan ngayon, pero ang kanyang ini-export ho is around 1.57 million barrels per day as of 2024 na data, no? Yan ay around 1.5 of the global demand at 104 million barrels of oil consumption, no? So that is 1.5 to 1.6% ng global demand. Doon sa Middle East na Persian Gulf area, marami kasi doon ang ibang malalaki pang producer, no? Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, United Arab Emirates, at saka yung other Middle East countries dyan, Oman, for example, ay nagtototal ho ng 16 to 17 million barrels per day. So, yung 1.5 na yan, 1.6 million, is just around 9 to 10% lang ng total Persian Gulf export, no? So, yan ho ang perspective. Medyo malaki kung buong Persian Gulf ang pag-usapan dahil parang around 16 to 17% ng global demand yung kanyang kinukontribute, no, for the supply ng oil. But si Iran is just 1.5 to 1.6 of the global demand. Given that, Director, nung nagsimula po yung Russia-Ukraine conflict ay nagkaroon po ng epekto sa presyohan ng petrolyo. Ngayon po ba masasabi natin na itong tensyon sa pagitan ng Iran at Israel ay magkakaroon din ng similar impact or effect? So, well, ang surprisingly, no, masyado hong na-hype up nung speculation. Kasi unang-una, wala pa hong actual supply disruption from Iran. Lalo na yung Persian Gulf. Wala ho talagang blockage ng Strait of Hormuz dyan sa area na yan. Talagang speculative ang driver ng increase. At even to the extent na magkaroon ng disruption ng Iran, hindi naman ho siya ganun kalaki. Ang major client ho niyan ay China, India, Japan, South Korea, other Asia countries. So even the 1.5, pinaghatian pa yan ng ilang bansa. So the disruption, kung mayroon man from Iran, spread out siya, napakaliit lang. So ideally, no, hindi siya mararamdaman, no. 1.5 to 1.6 hindi masyadong mararamdaman. But because of speculation,
not on Iran itself, pero yung larger problem dyan sa Middle East, yan ho talaga ang pupush bakit meron na naman ho tayong inaasahang around 4 pesos, more than 4 peso per liter na increase on diesel and kerosene at around 3 pesos dun sa gasolina. Dagdag na ho ito kasi dun sa this week na mga increase na nangyari na averaging 1.8 peso per liter. Director Abad, may follow-up question lang po ako dun sa sinasabi ninyong speculation. Kasi tayo pong mga consumer, hindi po mawawala sa atin na mag-isip na kung sakaling lumala yung sigalot dyan sa Israel at sa Iran, ay baka tumaas nga po yung presyo ng langis. Last week, tumaas po yung presyo ng petrolyo. Next week, may nakaamba na naman pagtaas. So ano po yung assurance na yung sinasabi po ninyo ay hindi mararamdaman masyado? Well, ang hindi ho dapat maramdaman yung kung sakali mawala yung 1.5, hindi ho dapat ito nagdudulot ng ganitong speculative increases na ganito kalalaki. But hindi natin makontrol ang international market sa pricing, no? Let alone the fact na wala pa hong nawawalang supply, actual supply. If you remember yung 2023, nag-implement ho ang OPEC Plus ng 2.2 million barrels production cut. Yun, totoo yung nagkaroon ng production cut sa April of 2023. Talagang nawala ho ang 2.2 million. Dati naka-experience tayo ng increase of around $15 per barrel. Equivalent to around 8 to 10 pesos, maybe more than 10 pesos sa ibang oil company, sa per liter. So, dito, ang atin tansya, aabot na ho tayo ng around 6 pesos for diesel na magiging increase for next week. Kasama na ho yung nangyari ngayong increase na this week na 1.8 peso per liter. So, medyo kung aabutin natin yung 10 peso increase na nangyari yung 2023 during the production cut, hindi ho talaga natin makontrol, in short, yung speculation. Even to the extent na wala pang actual supply disruption, nangyayari na ho itong increases. Let alone yung i-compare mo pa doon sa mayroong actual, no? Siguro magkakaroon ng mas mahabang speculation na mangyayari doon sa pag-i-increase ng price. Okay sir, given that, kumusta naman po yung inventory ng mga kumpanya ng langis sa bansa sa ngayon? Paano po ninyo minomonitor yung available supply ng mga kumpanya? On a weekly basis, no, nagkakaroon ho tayo ng inventory monitoring ng bawat oil company. Specifically yung refiners natin at sa mga direct importers. At ang atin hong inoobserbahan dyan, kung mayroon silang nakukuhang report, no, na magkakaroon ng supply disruption. Last week, may nakausap po tayong mga, specifically yung Petron, yung Uni Oil for example. Wala ho ngayon na i-report sa kanila, and ngayong araw nagkausap din tayo sa LPG sector naman. Wala hong reported na anggulo or situation na na-experience nila na mayroong supply disruption. But we will continue that kasi next week we will again meet with individual oil companies starting Wednesday hanggang Friday to discuss not only inventory pati ho yung discount program. Kasi gusto ho ng aming secretary ng DOE na paigtingin at talagang ibigay yung mga karapat-dapat na mga discount, hindi na lang ho doon sa marketing strategy. For the meantime ngayon, sa situation ng lagay ng ating price, gusto ng secretary namin na paigtingin ho ng mga oil company, wag itigil at kung po pwede madagdagan pa itong mga discount promo na ini-implement nila sa ating mga consumers. Nabanggit nyo, Director Abad, yung pakikipag-ugnayan nyo sa mga oil players po, di ba? At sabi nyo, may mga susunod na pagpupulong pa. So, ano po yung mga concern na nire-raise nila sa ngayon given na nga yung sitwasyon sa Middle East? Meron pa po ba silang ibang concerns na idinudulog sa inyo? Well, ang oil companies naman ay tuloy-tuloy yan sa discount program. So, ang tanong na lang ho siguro sa side naman ng government, kasi most likely they can only offer so much dun sa discount, no? Though ang monitoring namin umaabot from 1 peso to 5 peso per liter yung binibigay nilang discount.
At ang tinatarget po talaga na kadamihan sa discount promo nila ay yung mga public utility vehicle. So ang tanong ho, sa side naman ng government, dito naman ho sa ating GAA, no, sa 2025 GAA, even the 2024 GAA, meron hong nakalaan dyan na subsidy program. Isa doon sa sector ay yung public transport. Ini-implement ho ito ng LTFRB. Meron hong nakalaan dyan for 2025 na 2.5 billion peso na fuel subsidy program for the public transport. Yun naman sa Department of Agriculture, yung 24, around 510 million, meron pang kadagdagang 75 million for a total of around 485 million pesos na binibigay naman ng DA sa mga farmers. So ito ho, isa din ho na ini-invite namin next week, Tuesday of next week, na makausap po natin at ma-discuss with LTFRB at sa Department of Agriculture. Kumustahin ho natin yung implementation ng kanilang distribution nitong fuel subsidy. Maalala ho natin, may trigger ho ang release eh. Pag umabot ho ng $80 Dubai crude based on map, triggered na ho yung pagre-release. Ibig sabihin, si DBM magbibigay na ho ng release order dun sa fund, at yung dalawang agencies na yan, LTFRB at saka yung DA, pwede na ho magsimulang mamigay nung subsidy. Ang Department of Energy nagbigay na ho ng certification February of this year pa, na umabot na ho tayo ng $80 per barrel yung oil. So, ang tanong na lang ho, kumustahin na lang ho natin from February up to now, ano na ho ang level ng distribution na nagagawa ng LTFRB at saka ng DA dito sa mga identified vulnerable sector na to, para mabigyan naman ng tulong doon sa nangyayaring effect ng increase in fuel prices. Okay, sir. Maraming salamat po sa inyong oras. Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ng Department of Energy.